Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Napakaganda ng sinabi ni San Francisco ng Sales noong minsan. Saint Francis de Sales said that the measure of love is to love without measure. Paano mo alam na ikaw ay tunay na nagmamahal? Pag hindi mo sinusukat, hindi mo binibilang ang iyong pagbibigay, ang iyong pagbabahagi, ang iyong pagmamahal. Araw-araw, kailangan nating piliin na magmahal. Dahil ang mga tunay na nagmamahal, sila ang malapit na malapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, mas malapit ka sa grasya, sa pagpapala. Bakit walang pagpapala, grasya sa iyong buhay? Baka naman nagkukulang ka sa pagmamahal. Baka naman pag ikaw ay nagmamahal, binibilang mo, sinusukat mo, o nangungwenta ka. Mga kapatid, huwag kang matakot na magbigay at mag-alay dahil nakikita lahat ng Diyos ang iyong ginagawa. Ang mga tunay na mapagbigay, ang mga tunay na nagbabahagi, hindi pinapabayaan ng Diyos na sila ay kaubusan. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang walang sawang pagmamahal sa atin. Kaya naman, sana wag din naman tayong maging madamot sa iba. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin minahal ang Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas natin. Sa mga pagkakataon na kung saan nagkulang din tayo sa pagmamahal sa ating mga kapwa at sa ating sarili. Sa mga pagkakataon na natili tayong makasarili at nagkakasala, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mo ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Ipagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan,
hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan." Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una. At anuman nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaw palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Panginoon Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Ang pagtatapatan at ang pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suging mga ngaral at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.
Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na anak ni Alfeo, at Tadeo. Si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. I hope that you are well. I hope that you are healthy. And I hope that you are happy. Kung kayo man po ay may sakit pa rin, kung kayo ay depressed at nalulungkot, kung kayo ay merong mga pinag-aalala, be rest assured that I am praying for you. My dear friends, there are two very important decisions that we must make in our life every day. First, it is to choose to believe in God. And second, it is to choose the right partner in our life. Bakit ba minsan miserable ka sa buhay? Ito ay marahil baka nagkakamali ka diyan sa dalawang desisyon na yan. You do not have any peace because you do not choose God. Amen? And you might be unhappy. Why? Because you chose the wrong person in your life. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Kailangan natin piliin ang Diyos. Bakit? Kasi tanging ang Diyos lang ang buhay natin. Tanging ang Diyos lang ang magpapalakas sa atin. At tanging ang Diyos lang ang magbabago ng buhay natin. When you choose God, God will not change your past. But when you choose God, God will surely change your future. Tingnan niyo po si Jesus sa ating ebanghelyo. Pinili niya ang kanyang mga alagad. Hindi naman niya binura, hindi niya pinalitan ang kanilang pagkatao. Kung ano ang nangyari sa kanila sa nakaraan, kung ano ang trabaho nila, kung anong ginawa nila, hindi binago ni Jesus yun. Nakasulat pa rin naman sa ebanghelyo ang nakalipas na mga disipulo. Mangingisda pa rin naman si San Pedro, si Andres, si Juan, si Santiago. Nakasulat na isang makabayan o rebelde, itong si Simon. Maniningil ng buwis, itong si Mateo. At sinulat na isang traidor o magkakalulo sa ating Panginoong Jesucristo, itong si Judas. Pero kahit nananatili ang nakaraan ng mga alagad, binago ng Diyos ang kanilang pagkatao. Dinagdagan niya ang kanilang pagkatao. Binigyan daw ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad. Tinawag niya silang mga apostol o mga sinugo. Sila ngayon ay tagapagpahayag ng mabuting balita. Sila ngayon ay binigyan ng kapangyarihang manggamot ng mga may sakit. Sila ngayon ay may kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu o ng demonyo. So look at that, my dear friends. If you choose God, God will add more to your life. God will not change your past, but God will create a better future for you. But secondly, we have to choose properly our good partners in our life. You have to choose who will be your good companion in your journey in this life. Sabi po sa Ebanghelyo, namili ang ating Panginoon ng 12 upang maging kasama niya. Even the Lord needs a good company. Diba? Noong unang panahon, basahin niyo po ang Genesis. Ang Diyos na mismo, si Yahweh ang nagsabi, hindi nararapat na mag-isa ang tao. God said, it is not right for man to be alone.
It means that you cannot go through life alone. Kaya nga po, napakahalaga na piliin natin sino ba ang mabuting makakasama natin sa buhay. At kung pipili ka na rin, kapatid, piliin mo na yung gusto mo. Hindi po ba? Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Pinili ni Jesus yung gusto niyang makasama. Madalas, yan ang problema natin. Hindi po ba? Ang ating mga pinipili, hindi naman nating gusto. May pumipili dahil nakasanayan na lang. May pumipili dahil walang ibang mapili. No choice daw sila. Merong pumili dahil napilitan lang sila. My dear friends, you always have a choice. Kung pipili ka na rin, piliin mo na yung gusto mo at yung magpapabuti sa'yo. Amen? When you choose something that you do not like, you are living in hell. Hindi po ba? Bakit ba kailangan nating pumili ng kasama natin dito sa buhay? Hindi lang para tayo'y maging masaya, pero namimili ka ng kasama mo sa buhay para may makasama ka na maglakbay pabalik, papunta sa langit. Remember that. Understand that. You choose somebody to be with in your life, to be your companion along the journey in life, to be with you going back to heaven. Kapatid, huwag kang pipili ng isang tao dahil lang pinapasaya ka nito. If you choose somebody because they make you laugh, they make you happy, be ready to be disappointed. Bakit? Kasi tandaan niyo po na ang mga tao ay nagbabago. Amen? Huwag mong ibabase ang iyong tuwa, ang iyong saya sa isang tao. Kasi maaaring ngayon, napapatawa ka niya, napapasaya ka niya. Pero ang taong yan, hindi mo alam, kalaunan, siyang magiging sakit ng ulo mo. Nag-iiba ang isip ng tao. Nag-iiba ang karanasan ng tao. Nag-iiba ang nararamdaman ng tao. Huwag mong ibabase ang iyong tuwa sa isang tao. Kaya kung pipili ka ng kasama, sana pumili ka dahil mabuti ang pagkatao ng taong yan. Kung pipili ka, sana isipin mo, ang tao bang ito ay makakatulong sa akin na mapalapit ako sa Diyos, na ako'y mapalapit sa langit? Yan ang mas magandang paraan ng pagpili sa ating mga nakakasama dito sa mundo. Remember that the right companion will help you to reach heaven. Kaya nga po, kapag nagkamali ka ng pinili mong kasama dito sa buhay, impyerno ang bagsak mo. Hindi po ba? Meron po akong kausap, isa pong nanay, naglalabas po siya ng kanyang saloobin, ng kanyang problema sa akin. Iniiyakan yung kanyang anak. Sabi ng nanay, nakapag-drugs yung anak niya. Hiniwalayan na po nung misis niya dahil nagsawa na po dito sa kanyang anak, dito sa kanyang asawa. Hindi po matanggap nitong kanyang anak, nagwawala. Depressed na depressed po itong nanay. Sabi niya sa akin, Father, bakit ba itong anak ko lang na ito, siya lang yung ganyan? Hindi naman siya kamukha nung kanyang mga ibang kapatid. Wala po akong problema doon sa mga ibang anak ko. Tanging siya lang yung ganyan na ugali. Tanging siya lang yung pasaway. Tanging siya lang yung sakit ng ulo ko. Father, bakit kaya? Binalik ko po yung tanong sa kanya. Sa tingin niyo po, bakit kaya? Bakit kaya napariwara yung inyong anak? Pagkatapos po mag-isip nitong nanay, sumagot siya. Sabi niya, Father, kasalanan kasi na mga barkada. Yung mga nabarkada niya, yan yung nagturo sa kanya kung paano mag-drugs. Tignan niyo po, ang mga kasama mo, pwede ka nilang dalhin sa langit o pwede ka nilang kaladkarin, ibaba, papunta sa impyerno. Sino ba yung mga pinili mo sa iyong buhay? Huwag mo silang sisisihin. Kaya nagkaganyan ang iyong buhay. Unahin mong sisihin ang iyong sarili. Kasi sino bang pumili na makasama mo mga taong yan?
Di ba ikaw? Kaya napakahalaga na pumili ka ng tamang tao na makakasama mo dito sa buhay na ito. Minsan, malalagay naman talaga tayo sa mga sitwasyon na ayaw natin. May makakasama tayong mga tao na hindi naman talaga natin gusto. Pero ang sikreto ng masayang buhay, ang sikreto ng makabuluhang buhay ay ang piliin mo at gustuhin mo kung ano ang binibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Mga kapatid, masyadong maiksi ang buhay para hindi mo piliin ang Diyos. Amen? Masyadong mahalaga ang buhay para sayangin mo lang sa mga maling tao. Kapatid, naghihintay po ang langit sa atin. Paano ka makakapasok sa langit sa kaharian ng Diyos? Una, piliin mo sana araw-araw ang Diyos. At pangalawa, piliin mo ang mga tamang tao, mga mabubuting tao na makakatulong sa iyo para makauwi, para marating ang langit, ang kaharian ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Bilang banal na bayan na tinatawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinawag sa simbahan na namuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos amang nasa langit, tinawag mo kami mula sa ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin, Panginoon, naririto ako upang sundin ang kaloob mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan,
Ang aming mga puso ay mag-alab nawa sa iyong Espiritu Santo na nagpaalab din kay San Francisco ng Sales para siya'y umamo at mag-akit na mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin na ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Francisco ng Sales, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay, para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamta ng kalwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isa po sa aking pinagtatakhan, umalikan yung Ebanghelyo. Talagang nakakapagtakat ito. Alam naman ni Jesus na siya'y pagtataksila ni Judas. Di po ba? Dahil Diyos siya. Pero kahit na alam niya ang taong ito ay magiging taksil pagkakalulu ako, bakit pinili pa rin niya na maging apostol niya? Di po ba nakakapagtaka yun? May tinuturo din sa atin ang Diyos dito. That when God chooses, it is not because of who you are, but when God chooses, it is because of who God is. Tandaan niyo po yun. Pag pumipili ang Diyos, hindi dahil kung sino ka, pumipili ang Diyos dahil kung sino siya. Ang pinili ng Diyos ay hindi naman mga perpektong tao. Pinili ng Diyos ang mga taong ito mula sa kanyang pagmamahal, mula sa kanyang awa. So, my dear friends, when you choose also in life, may it come from your love. When you choose always, choose thinking of heaven. Marami sa atin pag pumipili, ano yung iniisip? Paano ba ako makikinabang dito? Ano ba yung tulong nito sa akin? Pero dapat ang isipin natin, sa aking pagpili nito, ako ba ay mas nalalapit sa Diyos? Ako ba ay mas nalalapit sa Kanyang kaharian sa langit? That is a better way of choosing things in our life. The most important decision you will make is you choose your companions properly. Yung mga taong yan sa iyong paligid, may lalapit ka ba nila sa Diyos? O sila pang magbababa sa iyo, magdadala sa iyo sa impyerno? And choose God every day.
Dahil tanging ang Diyos lang ang buhay, ang lakas, at muling pagkabuhay natin. Ang Diyos ang ating buhay, walang hanggan. Alam ko po, may mga bagay na hindi naman natin pinili, kamukha ng sakit, hindi natin pinili yan. Ang kabiguan, ang malugi ka, ang katigasan ng ulo ng iyong anak, o katigasan ng puso ng iyong asawa. There are things that we did not choose in our life. But, kung dumating yan sa buhay mo, binigay yan ng Diyos. Piliin mo pa rin yan na may pagmamahal. Maniwala ka kapatid, na may grasyang nakatago dyan kung magtitiis ka. Napakaganda din ng sabi ni San Francisco that in everything you must be patient, but patience must begin with yourself. Kung gusto mong ikaw ay mas basbasan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, yung mga paghihirap na nasa buhay mo, yung mga krus na yan, ang assignment po natin, piliin natin sila, yakapin natin sila, manatili tayo sa mga mahihirap, mabibigat na sitwasyon ng ating buhay. Ano man yan, pagdasal mo, sabihin mo, I choose this. Thank you, Lord. That would be our beautiful prayer for today. I choose this. Thank you, Lord. Pinipili ko po ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maghintay ka, makakaranas ka muli ng kapayapaan at panibagong lakas sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.